Hello again. It's me again, ang inyong driver na sweet lover, na vlogger. Good day sa buong mundo at good morning dyan sa Pilipinas o madaling araw man dyan sa inyo. Shout out sa buong mundo at shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga busing, mga madam. Bago po natin umpisahan ang ating talakayan, okay, request lang po, sana po dalawin niyo po ang aking YouTube channel. Pakidalaw naman po ang aking YouTube channel, ED Makasilang po. Kung ano po ang nakalagay dyan sa Facebook ko na pangalan, ED Makasilang. Ganon din po sa aking channel, sa YouTube channel, ED Makasilang po. Please, mag-subscribe din po kayo doon at ang click notification at makita niyo all at nandun po lahat ang mga in-upload ko sa aking YouTube channel, ED Makasilang. Okay, sa aking Facebook, maraming salamat po sa mga followers ko. Maraming salamat po sa aking mga followers nang dahil sa inyo gumaganda po ang aking Facebook at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nag-follow sa aking Facebook, please follow, like and share at mag-komento din po kayo at nang babasahin ko po mamaya mga busing, mga madam. Okay, hindi naman lingid sa inyong mga kaalaman o balita dyan sa Pilipinas ay grabe tungkol sa ginawang kabulastugan ni Cayetano. Hindi ko tatawagin yung senador kasi si Cayetano, Peter Cayetano, sa kanyang ginawang kaguluhan dyan sa Senado nang dahil lang sa kanyang interest na magiging presidente, ginulo niya ang Senado kasama si nauto niyang si Bato na isang pugante na. Di ba mga busing, mga madam? Ang sabi niya ay under mga busing, mga madam, ang sabi niya ay under custody niya ang si Bato. So huwag kayong mag-alala, under custody namin si Bato dito. Kung ano man mga gusto niyo, mga kailangan, kami ang handang humarap sa inyo at nasa mabuting kamay si Bato dito sa amin. Ganun ang sinabi niya sa kay Matibag, kay Director Matibag, di ba? Pero hindi pala, nagdrama-drama sila doon. O ano, kunwari may mga putukan, nagkaguluhan. Yung pala talagang itatakas nila si Bato. O hindi nga nagkamali, mga alas 2 ng madaling araw tinakas nila si Bato. At tapos nung in-interview siya sa kwan ng mga media, ang sabi niya umalis o di ba? Ganun kasimple lang ang sagot. Umalis siya nang walang paalam walang iya talaga. Ganun ka isang attorney at isang senador ay ubod ng kabubuan. Akala ko matalino to si Cayetano, ubod pala ng bubo. Ang sabi niya, under custody nila si Bato. So ibig sabihin, sila yung mag-aalaga, sila yung nag-aalaga sa kay Bato. Okay, parang kuwan lang yan parang halimbawa ako, nasa abroad ako, iniwan ko yung anak ko doon sa kapatid ko, di ba? So ang kapatid ko ang may custody doon sa anak ko. Lumayas yung anak ko. Di ba? Lumayas yung anak ko. Sino ngayon ang pagpagalitan ko? Sino ngayon ang pagbibintangan ko? Siyempre yung kapatid ko. Kasi yun na nag-alaga sa anak ko under custody niya Di ba mga bossing, mga madam? Ganyan ang tapos ayaw aminin ni... Ganyan yung halimbawa ko doon kay Peter Cayetano. Under custody niya si Bato. Dapat siya ngayon ang kakasuhan dapat. Kasi siya yung nagsabi under custody niya si Bato O lumaya si Bato, di kakasuhan siya. Di ba mga bossing, mga madam? Ganun lang kasimple yun ginagawa niya tayong mga tanga ang Pilipino. Hindi mo na mauto yung mga Pilipino Cayetano, okay? Kayat ka ng kayat kaya mahilig ito siguro sa kayat itong Peter Kayat na ito, di ba? Ginagawa niyang bubo yung tao, yung mga tao sa Pilipinas. Pero tinanong siya na nasaan na po si Bato, umalis basta umalis na lang. Ganun lang kasimple ang sagot niya Oh my God.
Di ba? Tapos nagagalit pa siya doon sa nung may nagtanong sa kanyang media na bakit gano'n, under custody. Under custody niyo si Bato. Bakit po ba pinayagan yung umalis? O, di ba? Ano, sumigaw na. Sumigaw. Hindi nyo ba alam, under attack tayo rito? Sino mag-under attack sa inyo? Kayo lang naman na nag-under attack dyan. mga senador talaga. Yung mga 13 senador na yan, mga 13 senador, Duterte si senador yan eh. Puro mga kaso, yung mga hinayupak na yan. Diba? Mga busing mga madam. Ginagawa ni Cayetano ng mga tao, ni Cayetano yung Pilipino na bubo eh. Wag mong ibubo yung mga matatalino yung mga Pilipino Cayetano, ha? Hindi sila katulad mong tanga at bubo, ha? Katulad mo, dahil lang sa interes mo sa sarili mong magiging Senate President ka, ginulo mo yung Senado. Karespeto dati nung si Tito Soto ang humahawak, karespeto, naggumanda ang Senado, unti-unti bumalik ang respeto ng tao sa Senado nang dahil kay Tito Soto. Ngayon bigla mo lang inagaw, binaboy mo yung Senado. Kasama yan si Bato na inuto mo. Ha? Pero mo magpakita lang si Bato para lang bumoto sa iyo na para mapatalsik nyo si Tito Soto. Hindi nga kaya nagwagi nga talaga kayo, nagtagumpay kayo, pero ano naman nangyari? Kaya naman ang ginawa mo, ang bahaw ng ginawa mo sa Senado. Di ba? Kaya sana matanggal ka rin eh. Di ba? Wala na si Bato, lumayas. Automatic siguro. Di ba mga bossing pag ganyan, pag umalis na si Bato, di ba automatic yan na nabawasan? So consider na si si Juan pa rin ng Juan, ang Senate President. O magbutuhan uli yan mga bossing mga madam. Tanong ko lang po mga bossing mga madam. Kasi lumayas na si Bato, di ba? So ibig sabihin, consider na si Tito Soto pa rin ang Senate President. Kasi tayo na yan sila eh, di ba? Ano sa palagay nyo mga bossing? Mag-comment nga kayo, basahin ko mamaya. O butuhan uli yan para may bagong Senate President. Sana gusto kong may balik si Tito Soto eh, para kasi ginawa talaga nila yan na matanggal si Tito Soto kasi ayaw nilang ma-impeach si Inday Sara eh. Itong Inday Sayad nila eh, ayaw nila, talagang pipigilan nila yung impeachment ni Inday Sara. Hindi naman pwede yan, ang tao yung nagmamasid sa kanila, di ba? Ayan, tactic nila yan, ayan, nag-delay, di ba? Di ba? Na-delay yung impeachment ni Inday Sayad nang dahil sa kagagawa ni Peter Kayat, di ba? Yung Peter Cayetano, si Kayat tawag yung animal na yan eh. Di ba? Tapos under custody niya, tapos tatanungin, basta na lang daw umalis. Okay, mga sagot na yan. Abogado ba yan? Tinanong siya ng media, bakit po pinayagan yung umalis? Umalis eh. O di ba? Custody mo yan, di po ikaw mananagot, kasalanan mo yan dahil under custody mo sa Senado eh. Sabi mo eh, hindi ikaw mananagot, hinayupak na ba? Kung hindi ba naman na uubod ng bubo tong na pagturingan na attorney bubo rin pala, lumalabas yung kabubuan niya eh, di ba? Ang galing-galing magsalita, ginagamit pa ang Diyos, Bible, tapos bubo pala, di ba? Magkape nga muna tayo busing sa Mac na to at nabubuisit ako eh. Di ba mga busing mga madam? Sobrang bubo. Wala na tayong magagawa. Di ba? Ngayon wala na si Juan. Siguro naman na Cayetano, pwede mo nang tanggalin yan si Bato. Hindi na babalik yan eh. Wanted na yan eh. So automatic consider na yan na hindi na senador yan. Alam nga naman na tuloy-tuloy na ang sweldo niyan. Hindi na papayag ang taong bayan yan. Di ba mga busing mga madam?
lumayas na si Bato eh. Oh, automatic na yan, wala nang sweldo yan. Tapos pagka magbutuhan, tatawagin mo uli, papasakayin mo na naman sa kotse mo para bumuto sa'yo uli. Wala lang yan. Automatic na yan, wanted na yan, di ba mga bossing mga madam? So, hindi na pwedeng kwan yan eh. Di ba? Wanted na yan eh. Palagay nyo mga bossing mga madam. Pwede nang kwan yan eh. Pwede nang hindi matawag na senador yan si Bato. Wanted na eh. International fugitive na yan eh. Di ba mga bossing mga madam? Walang yan talagang tao na yan oh. Bakit nagiging senador yan ang ubod ng bubong puta? Kami muna tayo mga bossing mga madam. Sarap ng kopi mga bossing mga madam, okay? Tuwing uwi, kagagaling ko lang na trabaho, katatapos ko lang trabaho. So dumadaan ako sa McDonald's, nag-order ako ng coffee. Triple, tatlong cream, tatlong sugar. Masarap kasi habang nagda-drive ka eh, pampaalis ng antok. So ayun, nakaka-recover na ako unti-unti dahil pinatakas nila si Bato. Biruin mo, sino pa ba yung sabi ni Jinggoy Estrada na isang magnanakaw rin, itago daw yung mga CCTV. Tago, iop yung CCTV, tago nyo. O diba? Talaga nakaplanted talaga sa kanila yung mga plano nila kung paano nila patakasin si Bato. Diba? Para walang mga ebidensya ba? O diba? Ang linaw-linaw eh. Ito si Jinggoy, hindi nag-iingat sa bibig niya eh. Sariling bibig niya, nahuhuli siya eh. Sabihin niya itago ang mga CCTV. O diba kung hindi ba naman buang wala talaga. Lahat yan sila, yung 13 senador, 13 Duterte yan eh. 13 senador na Duterte. Lahat yan sila puro may mga kaso. Kaya takot sa mga kapwa nila magnanakaw eh. O diba? Sana mabago lahat yan. Sana bago mag-start ang impeachment, sana hindi kasi Peter Kayat ang president ng Senado. Sana mag-eleksyon o magbutuhan uli para may balik si Tito Soto. Kasi wala na si Bato eh. 'Di ba? Hindi na senador 'yan, tumakas na eh. Oh, alang papabalikan niya nila, hindi na papayag ang NBI yan na makatakas uli pag bumalik, 'di ba? Mga pulis. Hindi na papayag 'yan. Marang, 'di ba? 'Di ba mga bossing mga madam? Nang dahil lang sa interest sa sarili ni Peter Kayat na magiging president, umangit naman ang imahe ng Senado. Ito naman si De La Rosa. Silang dalawa nagpagulo dyan. Sabayan mo pa kay Robin Padilla na isang bobo rin. Sabayan mo pa yung isang babaeng traidor. Anda, di ba? Wala na talagang magandang halimbawa may dudulot to sa mga traidor na mga senador eh. Ang daming traidor eh. Camel Villar, yung babaeng senador na si Cayetano, Unity Team, traidor, ang dami. Grabing mga senador na yun. Pagka yan pa yung mananalo pa sa sunod, iwan ko na lang. Yung Robin Padilla, basta na lang nang dahil kay Tatay Digong, malayo ang narating niya, naging senador. Yun ang totoo talaga. Pinardon, pinatakbo ng senador, nanalo, ayun, di ba? Grabe. Si Bato, ayun, si Bato rin. Nang dahil kay Tatay Digong, yan dalawa na yan, si Digong, si Bato at saka si Bungo. Nang dahil kay Tatay Digong, kaya ang ganda ng buhay nila, di ba? Naging chief PMP, naging senador. Si Tatay Digong din yan, si Bungo. Naalalay lang, tagapunas ng puwit ni si Bungo, tagapunas ng puwit ni Tatay. Di ba? Tagapunas si Bungo ng puwit ni Tatay, nagiging senador din. Di ba? Lahat yan sila. Tapos pagdating sa kagipitan, wala na. Takot na si Bato. Pagkadating sa kagipitan, iniwan na si Tatay Digong. Kawawa naman si Tatay, di ba? Ayaw, di ba? Si Bato ayaw pumunta ng dahig. Di ba?
Akala ba natin sabi niya, papasalamat siya pagka nakarating sa dahig dahil may kasama siya, yung pala. Takot pumunta sa dahig, buti na nagkakandara pa ang takbo niya. O di mga drama pa mo rin. O si Bongo, sabihin naman, wala akong alam dyan, alalay lang ako, ba't ako may kinalaman dyan sa patayan, alalay lang ako. Mga ganun palusot. Pagdating sa kikipitan, kawawa, walang waamin. Si Digong lang ang kawawa lagi. Kinawawa. Tapos, kinawawa nila si tatay. Nakaw dito, nakaw doon si tatay. Ganun din si Bungo, si Bato. Puro nakaw din. Imposible naman hindi nagnakaw yung panahon nila, di ba? Puro kung ano yung leader, ganun din yung bataan. Di ba? Sasabihin niya, bakit nagnakaw yung leader namin? Bakit kami hindi magnakaw? Bakit siya lang bang mabubuhay? Di ba? Kaya ganyan din si Cayetano. Gumulo. Di ba? So, ayun, no? Pinatakas ng maayos. Wala man lang masisiraan ka lang ng bait pagka iniisip mo si Cayetano, mga busing mga madam di ba? Mga busing mga madam, dahil sa kabubuhan niya okay lang sa kanya na ang kapal ng mukha niya, okay lang sa kanya na birabirahin siya ng social media. Tapos ganun pa rin, kapal ng mukha, ginagamit pa rin niya ang Diyos, di ba? Dapat na ganun talaga yan sanay na yan makapal ang mukha niyan di ba? Di ba mga busing mga madam? Sige, hanggang dito na lang mga busing mga madam. Once again, please mga busing mga madam, pakidalaw niyo po ang aking YouTube channel, Eddie Makasilang po. Kung ano po yung nasa Facebook na pangalan ko, Eddie Makasilang, mag-subscribe din po kayo dun sa aking YouTube para naman na makita niyo po yung aking YouTube. Lahat ng mga sinabi ko dito, nandun po yan sa YouTube, in-upload ko po. Pakidalaw niyo lang po, please. Sa mga follower ko sa Facebook, maraming salamat po sa inyo. At nang dahil po sa inyo at malaking pagbabago po ang aking Facebook, utang na loob ko po yan sa inyo. At sa mga hindi pa po nag-follow sa aking Facebook po, please follow, like, and share. At mag-comment din po kayo at babasahin ko po yan mamaya, mga busing mga madam. Once again, Luzon, Visayas, Mindanao, shout out po dyan sa inyo lahat. At sa buong mundo, shout out po. Okay, ang kapayapaan po dyan sa inyo sa Pilipinas ay sumasa inyo at pati na rin din dito po sa akin. Okay, bye-bye. Peace.